It's real. Walay sapayan kung ang atong makasinatihan, maayo, sa atong tanaw, malisod, ang kamatuoran that we experience the loving kindness of God. He is faithful, He is good, He is caring. So kwao nato sa itong una-una og makasing-kasing bitaw maigsuon nga paitaan yun, nga nang inaani naman lang, nga nung murag halos naman kasakit ang akong experience. Sa 29 years na ako sa Valencia Baptist Church, naay pamilya din ha, naay babae diha nga sa akong tanaw murag tanan nga kasakit, iya na. Tinuod. But still I find her nga faithful nga nagalagad sa Ginoo. So muon ni siya ang magtabang sa ato bitaw nga magpadayon kita bisan unsa pa ang atong agihan sa atong mga kinabuhi. Kay naay pipila sa tinuod lang nga panahon gani sa mga kalisod na ila na dayong butangan og question mark ang kaayo sa Ginoo. But this morning butangan nato nag period diha nga despite what happens, God is really good, kind and faithful. And this is real. So mo kanang atong itanaw karon the reality of God's loving kindness. It is even better than life. It's so precious. Kung unsa may mai-offer sa kinabuhi sa ato, dili nato kana maibaylo sa kaayo sa atong Ginoo. Ikaduha karon nga butang atong pagkatan-awon, the recipients of God's loving kindness. The recipients of God's loving kindness. I want to read from Psalm 8. Ingon dinhi, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings, thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. When I consider the heavens, the works of thy fingers, the moon, the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou hast visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Now dinhi, ang psalmist, ingon niya, when I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, ingon niya, what is man that thou art mindful of him? So kung i-translate bitaw nato sa atong kahimtang, unsa kay nasa ato nga gitagaan tagpagtagad sa Dios. Na ako'y naiga church sa amo one time, ausa sa ka-doctor. Nagkanibitaw, di ba, pamaligya og raffle tickets? O kato nagidlast na gito nga raffle ticket, dili pagunta niya paliton. Pero gipugos man siya, gipalit na lang niya. Unya ang bibo, kay pag-raffle draw na, nakadaog. Altirang pick-up man na, o unsa na, SUV. Iyan na daog. Kabalo mo kung sa iyang sulti, unsa kay nakaon sa Ginoo ba nga akong gihatag niya sa ako. By the way, di man puto niya kinalanon. Pero have you ever thought na sa imong kinabuhi bitaw nga imong butong naon ba nga unsa man ako nganong naghatag og pakabana ang Ginoo sa ako? Have you ever thought of that? No, in many cases, ang tao moingon sila, I deserve this, kay mao ni naning kamot ko, mao ni akong credentials, mao ni ako nga attainments, mao ni akong mga degrees. Wadto ka sa Ilocos, ang mga balay dito, puno nag mga ngalan. Kaya nga naman, ang mga Ilocano, they're so particular sa mga kanibitang kurso sa ilang mga bata. So kung 5 ka mga bata nag-eskwela, kung katong kamagulangan engineer, ibutang to dito. Reuel, civil engineer. Ay kadua dito kung kinsa to iyang ngalan, basta katong sa lugar si Phoebe, doktor, butang po to, medical doctor. Hangtod kung unsa kay nga naman ginatagaan nila og premium ang degree sa ilang mga kabataan. Pero sa tubangan sa Ginoo, can we cite of anything that we can say, Lord, I deserve this because I did this and that? Kaganiya, madungduman ako sa prayer nga, ang kaayos sa Ginoo, dili tungod kay maayo ta, kundi tungod kay maayo siya. So diri ang psalmist ingon niya, Lord, why are you so mindful of Him? Who am I? Nga anong kitagaan ko niyong pagtagad?
Ug kung ato bitaw hunahon sa atong mga kinabuhi, unsa magyud naa sa ako? Nga gitagad man ko sa Ginoo, nganong gitagaan ko niya ani, nganong gitagaan ko niya ni ana. Unsa ingon diya sa Psalmist, ingon niya, what is man that thou art mindful of him? And then ingon niya, you have made him a little lower than the angel. But ingon pa niya din, you crowned him with glory and honor. You made him to have dominion over the works of thy hands and put all things under his feet. Actually, kung imo tan-awon sa Genesis, ang atong makita, paghimo sa Ginoo sa ato, gihimo man ta niya nga vice regents. Gihimo niya kita bitaw ang mag-alima sa mga butang nga gi-create sa Ginoo. Kita ang mga managers. Unsa man gid lugar kita nga tagaan ta niya nga position sa Ginoo. So, in relation sa atong pagtuon karon nga buntag, mo po niya pangutana ba? Unsa kay nasa ato nga naging recipient kita sa kaning loving kindness sa Ginoo? Of course, ang tubag niya na wala. Yet, God bestowed us His great goodness. Mao kining gibutang sa Ginoo sa ato. Of course, nakasala ang tao, and then ang course bitaw sa creation na diskaril pod. Pero kung imong tan-awon, imong hunaon, when God created us, He created us special. Of course, we were created in the image of God. Nga dapat makita sa ato ang Ginoo. So much so sa ato nga makisuhanon. But apart from that, murag makaingon magita ba nga, unsa gid ako, no? Nganong gipakamayo ko sa Ginoo niini, nganong kitagaan ko niya ni ana. And you know what? It will keep us humble. I remember usa ka case diri sa Bethel Baptist Church. I think it was already 1986 or 87 when one of your members here was awarded as one of the top educators in the Philippines. Di ko na malimtan. And one of the pastors here sang that beautiful song, My Tribute. Ug ang kapatsada niya nga awit, di ba? Ang murag ang iyang last nga phrase, and should I gain any praise, unsa na ingon niya, let it go to Calvary. Walay ato. Wala kita mapasigarbo sa itong kungalingon nga nahitabo ni sa akong kinabuhi kay maayong laki ko, maayong babae ko. No, it's all because of the grace of God. Gagihatagan niya kita ni ana, giindod niya ako niini. Kung unsa ako karon, kung unsa kita karon, tungod ka na sa grasya, kaluoy ug loving kindness atong Ginoo. Now, sa atong padayon nga pagtuon karon nga buntag, ang recipients sa God's loving kindness basically are all of us. All of us believers, all of us God's children. Kung particular sa inyo din sa Bethel Baptist Church, kamo ang recipient sa loving kindness sa Ginoo, and that's why you are celebrating it today. Pero sa kanatibukan, tanan-tanan kita nga mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, mga tumutuod kang Ginoo sa Kristo are recipients of the loving kindness of the Lord. Now we admit nga naay ginatawag nila nga mga common graces. Now unsay buti pasabot nato niya na ang common grace. For example, ang ulan. Ang ulan gihatag ra ba para sa ato? Dili. Gihatag para sa tanan. Ang hangin, ang oxygen, nga atong ma-enjoy sa matag adlaw, nga free, gihatag na sa tanan. Ang adlaw, ang init, it is given to all. But mind you, brothers and sisters, na ay mga panalangin, na ay mga endowments ang Ginoo nga iyang gihatag, gi-reserve alang lang sa iyang mga katawan. The moment we believe in the Lord Jesus Christ, we have received the gift of eternal life. Nadawat na to ang kaluwasan, libre. At ang unsay uban niya na, kalinaw, kalipay, katagbawan, unsa pa. Nga dili bitaw maangkon sa uban ng mga tao. Kalipay, na may chicken joy sa Jollibee, pero ang tinuod nga joy, na kan Jesus. Kung kalinaw, kung peace, na may fish sa isda sa merkado, pero ang peace na kan Jesus. And it is an exclusive blessings reserved para gyud sa ato. O karon nga buntag, it will suffice us if I say
that we are the recipients of the loving kindness of God. And can you imagine when you recount it, 96 years. Sa imong kinabuhi, sa amo sa Valencia, pipila na lang ang makarecall bitaw sa gikan sa pag-start sa trabaho hangtod karon. I think na may mga duha ka members din nga buhi pasukad sa pagsugod 1946 sa Valencia Baptist Church. Ug siya gyud na ang maka-recount. Mo na nay one time nga nay taga UP nag-anha sa amo kay iyang gina-research ang growth bitaw sa Fundamental Baptist Churches ug ang iyang kitanaw ang Valencia Bap. Gipatawag yun ako siya, Auntie ka diri sa simbahan kay ikaw ra man gyud maka-attest kung unsa ang pamuhat, ang lihok sa Ginoo sa atong church since 1946 to present. O tuwa sa dito, iyang gisulti tanan. Kay nga naman, siya nakakita, siya nakalantaw kung unsa ang gibuhat sa Ginoo. Of course, diri sa inyo sa Bethel, wala may 96 years old diri, no? Sa Valencia, naami 98, si Mrs. Tomas, simba pagyapon, mama ni Auntie Ruth nga Melendez. Pero kita gato, in our lifetime, sa imong kinabuhi, you can say, you can recount, God is good to me. Giluwas ko niya, gitagaan ko niya ni mga favor. Guwapo kay testimony ni Pastor Viat. Ako po, Pastor, kuha ko gipauli sa Ginoo sa Valencia, wapod ko siguro na napaburi. Bitaw, we are recipients of God's favor. Kana bitang wala sa ato nga hunahuna as we serve the Lord, we have been recipients even before we were saved. Ang mga pamaagi sa Ginoo bitaw kung paano ka nakaila sa kan Jesus. Di ba lahi-lahi ng mga pamaagi? Naiuban nga, gikan ka sa uban nga dapit, pag-abot ni mo dinhin, sangyawan ka, naluwas ka. Dito sa ako ka, tung the other day, Wednesday, na nanuktok sa office, gamiting me. O ingnan ako kong wife, tanawa dito mami o kinsa. Ako ang ginapangita, kung sa'y tuyo, siya maghatag, love gift, ko gawas lang ko, kay love gift mo ihatag. Kay naa siya love gift nga ihatag sa church. Pero kato nga babae, taga Bohol, naluwas siya, gatrabaho somewhere in South, pero dili siya ginaalaw sa iyang bana nga magsimba. Subo, no? Pati iyang anak, dili sa kasimba. So, ang ilang ginahimo, gaapil sila sa among live streaming. Gatanaw sila, gaapil sila, gasimba sila sa amo, pero dito sa live streaming. And then, I think I met her already thrice. Pero, nagadto siya the other day, siya pastor, na ako'y gift para sa Ginoo. Gikan sa layo nga dapit, diri na nakapaingon na luwas. Pero as of the moment, dili pa gid siya makasimba openly. Ingon lagi na ako sa iya, sister, mag-ampo ta sa Ginoo that the Lord will pave the way, that your husband will be saved, and you can freely with your daughter serve the Lord and be part of a church. Pero ang akong buti pasabot ba, ang mapamaagi sa Ginoo. Kung paano kita nakaila sa Ginoo. Ako, nakaila ko sa Ginoo, dili man diri sa Bukidnon, dito sa doon. I was already 17. Wala ingon na ako, kung gipatay ko sa Ginoo sa akong pagbabadlong diri sa Bukidnon, impierno yun. Pero ikaluyan man sa Ginoo. Every day in, day out, God has been bestowing us His loving kindness, and all of us are recipient of that. Mo na nga dili ta makapasigarbo sa atong kugalingon. Wa tayo mapasigarbo, kundi everything would be placed dito in Calvary. Tungod kan Jesus. Tungod sa atong manuluwas nga si Ginoong Hesus Kristo. So we are recipients of His loving kindness. Common graces, but special blessings are in store for His children. Muna bitaw kita, the way we deal with our problems is different. Kung naatay mga ginatubang nga mga sitwasyon, lahi ang atong pagatubang o kanabitang patsyada kaayo kay nga naman tungod kay naang Ginoo sa ato, we know how to deal, how to cope with things. Labi na sa mga heartaches nga gabot sa atong mga kinabuhi. It's all because of the grace of God. Because He bestowed that to us. Now, last, kagingnan ko nga mag-end ko mga 11:20. I only have 20 minutes, and it's okay.
Balikan nato ang atong text dito sa Isaiah chapter 63. So, the reality of God's loving kindness. Number 2, the recipients of God's loving kindness. And then number 3, the right response to God's loving kindness. Unsa man ang atong response? Now, diri sa atong text karon nga buntag, ingon ni Isaiah, ingon niya, I will mention the loving kindness of the Lord, loving kindnesses of the Lord, and the praises of the Lord, according to all that the great goodness toward the house of Israel, which He has bestowed on them, according to His mercies, and according to the multitudes of His loving kindnesses. Daghan nga may gugmaong kalulot. Grabe no, multitudes pa gani, so daghan gid kaayo. Usay pangutanon ka, nabusog ka, sa wala. Noon sa manday, busog kaayo. Kana bitong kaayo din ha, patsada kaayo. Dili lang loving kindness, kundi multitudes of loving kindnesses. Can you imagine? Gadili lang bitaw gamay kundi gibuhong kita sa loving kindness sa Ginoo. So unsa ang atong response? Unsa ang response ni Isaiah o sa katawhan sa Judah? Ingon niya, I will mention the loving kindness of the Lord. Now, truhon na ako ang background nini. They went through discipline because of the rebellion and backsliding, but after the experience, or even those years, they still experience the Lord's loving kindness. Muna, truhon na ako nga dili kita makasulti ba nga sa panahon sa ato mga kalisdanan nga gipasagdan kita sa Ginoo. All the course of our lives naa dito ang may gugmaong kalulot sa Dios. Sa ila 70 years dito sa Babylonian captivity, antos sila, disiplina sila sa Ginoo, but along the way tuag gyapon dito ang gugma sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo, ang pagkamatinumanon sa Ginoo. Tuwa dito ang mga remnants, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. And they continue to experience the goodness and the loving kindness of the Lord. Ug mo na ang pagpamatuod ni Isaiah. Even Jeremiah, in it is of the Lord's mercies that we are consumed. Now, the word mention, so kwao na gamit atong tan-aw ng word nga mention. The word mention means to keep in remembrance, to call to mind, to mark, to record, to recount, to make a memorial. Now sa ila sa Old Testament, kung naaga ni mga significant nga butang nga may tabo sa ilang kinabuhi, gapatindog na sila mga bato. Mo na ginatawag nga standing stones. Basaw ninyo ang Old Testament, na ang uban, it is a form of altar. Kadumdum ka mo dito sa pag-cross nila sa Jordan River, nasa tunga, 12 ka stones ng ipatong, dito sa unahan, na 12 pud ka stones ng ipatong from Jordan River. Pero sa ilang kinabuhi, they were so particular sa mga standing stones. Kikato nga mga bato, mo to'y magpadumdum sa ila, kung unsa ang pamuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. At tugay mo sa BFBS, to apoy standing stone dito. Tuwa dito. Mo ni kani pang-mention ng mga tao dito, but I think kulang. Pero muna, when we say mention, it means to make a memorial. O kung sa ato pa, i-translate nato sa atong kahimtang karon, when we say we will make mention of the loving kindnesses of the Lord, we are having this 96-year Thanksgiving and anniversary. So today, we are mentioning the goodness of the Lord. Amen? The loving kindness of the Lord. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo nga atong himuon sa kanunay. Tinuod no, na maging mga panahon nga murag gamahay ta ba? Pero mga isuon sa Ginoo, kung ato lang bitaw dumdumon mayat, kung sa mga Ilonggo pa. Kung atong una-unaon, kung unsa ang pagliyok sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa church, we have struggles, we have problems too.
Na gatubang tanya na yung mga conflicts from time to time. Pero okay ra gyud because we can resolve that by the grace of God. When we stick together. And then, each time, make a celebration of the goodness, the loving kindness of the Lord. Kanang word nga recount, di ba, familiar kayo pag human sa eleksyon? Katong napildi, magpa-recount yun to. Murag wala pa yung nagdaog nga pa-recount, no? Katong napildi. Sumala pa nila, duha kuno ka klase nga politician sa Pilipinas. Number 1, the winners. Number 2, the cheated. Nakadaog, napildi kay unsa nang cheat gani? Nang limbong. Buti pa sa putbod, katong nakadaog ng limbong puto kay ano nakadaog. So dapat i-recount yun. Ang bibo kay pagka-recount, pagkahuman sa recount, human na pod ang term. Di ba, gyapon kalingkod. Oh. Inana na siya. Pero ang word diha nga recount, imong ihapon usab. Oh, di ba? Di ba natay kanta nga, count your blessings, name them one by one. Kung ginadag-umang kinabuhi mo, unsa pa nay sunod ana. Pero gwapo kayo ang chorus ana, ihapa ang panalangin mo. Pwede po nimo mabutang, tinapa ang panalangin ko. Kung sa amo nga mabukin nun, tinapa. Oh. But we can always recount, we can always see the hand of God blessing us in many ways. Dili man siguro daghan, pero makita yun nato kung paano nagapatigayon ng Ginoo sa ato makinalanon. Tinuod no, kung ato lang una-unaon, bita kung unsay nasa unahan, wala gyud ta kasiguro. Unsa na lang ni Ginoo. Pero nasayod kita that we can trust the loving kindness of the Lord. And thus, we mention. So yun din I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord according to all that the Lord has bestowed on us. Kung unsa ang gipakamaayo sa Ginoo, mo na ingon ni Isaiah din ha. And the great goodness toward the house of Israel, which He has bestowed on them, according to His mercies and according to the multitude of His loving kindnesses. So, mention, keep in remembrance. Kami sa Valencia Baptist Church, katapusan nga Domingo sa November. Mao gyud ang usual namo. Oh. Ambot diri sa inyo, balin-balin ba o December, first Sunday of December? Maayo na kay nabalaan na ako. Kay fix na day na. Ang amo pod last Sunday sa November. So mang-invite ba ko? Pero kanabi daw, naay adlaw nga atong kang ni sa church namo, again, we will celebrate the loving kindness of the Lord. So kaalami kayo, no? Dahil patsada pagid unta kayo ba, nga kada Domingo, puno ni? No? Oh. So, amen? Every time we mention the goodness of the Lord, we call to mind, we mark, we record, we recount, we make memorials, para nga dili yun nato malimtan. Kay mo man lagi ni atong kinahiyalo, kakalimot kita. But we are reminded to make mention the loving kindness of the Lord. So Thanksgiving and anniversary celebrations are ways of mentioning the loving kindness of the Lord in our lives individually and as a church collectively. Now, sa pila ka minutes, 10 minutes nga nabilin, paano na to how can we respond in other ways? Diri sa inyong theme, by loving Him. How can I help but love and praise Him? Actually, ang atong ginahimo, response lang nato kana. In 1 John 4:19, ingon niya, we love Him because He first loved us. Ginahigugma nato ang Ginoo tungod kay siya ang una na higugma kanato. Ug ang realidad pud niya na we cannot love the Lord apart from Him loving us first. Then kana bitang command sa Ginoo that thou shalt love the Lord your God. Dili biya na basta-basta nga gugma.
Kunili, gugma ka na sa Ginoo nga iyang gusto nga atong ibalik kaniya. The agape love. So kung sa atong tawhanon lang, imposible na ito mahigugma ang Ginoo as He requires, according to His standard of loving Him, the way He loved us. Kaya ang atong gugma, lahi man, selfish. Ang gugma sa Ginoo, lahi man, sacrificial, unselfish, unending. Di ba ang tao, lahi man ang gugma? Di ba naganitay, nagigasulti nga, I love you before but now no more. Oh. Pero ang Ginoo dili. God's love is eternal. Alang sa ato. Pero mo ni, He commands us to love Him. That would be our response to Him. It is the great commandment. At mo ni ang katsada, mga igsoon sa Ginoo. Agape love is inani. It is the love of God extended toward us, nga mga believers, mga nagtuo kaniya. Kay mo ni may tabo. The moment we believe on the Lord Jesus Christ, we do not only receive salvation, okay? Dili lang nato nadawat ang salvation sa Ginoo. Sa the moment nga nagdawat kita kang Christ, we also receive His love. Okay? Ug mo dayon ni, ang nadawat nato nga gugma gikan sa Ginoo, mo nay gusto niya nga ibalik nato sa iya. Kung moingon kita nga I love the Lord, it should be His love. Ma-remember na ako si Pastor Reuel, nag-expound bitaw siya sa kang Peter, katong ingon sa Ginoo kang Peter, Peter, loves thou me? I-expound na niya, di ko kalimutan na. Ingon niya, loves thou me? Ingon ni Peter, yes Lord, I phileo you. Gitanaw po na ako, mo, daig yun ang word. So ingon sa Ginoo, feed my lambs. Pero naguto na po na Ginoo, Pedro, palangga, bagi ko nimo. Ingon tubag ni Pedro, yes Lord, I phileo you. Kalabutan pa sabot, gugma bitaw sa tao. Gipangutana pag sa ginusunod. Ingon niya, Pedro, do you phileo me? Dito nakasabot si Pedro, nag-grieve siya. Kaya gusto siya sa Ginoo, nga ang atong gugma kaniya, atong pagigugma kaniya, katong gugma nga atong nadawat. So that is the kind of love. O dili lang ibalik nato ka na sa Ginoo, mo po na ang love nga gusto sa Ginoo nga i-extend nato sa uban, even to our enemies. Lisod ra ba gid gumaon ang atong mga enemies? But that same love is what God requires from us. And then ingon pagid niya, when we exercise that love, kana nga gugma nga makita sa uban, will point others to the one who is the source of that love. So mo ni mga igsoon sa Ginoo, as we love the Lord, as we show our love to the Lord, appreciation to what the Lord has done, as we love others, as we love even our enemies, ang katahumday niya na we are pointing them to the one who is the source of that love. Mo bitaw na makaingon sila, grabe sila, no? Bisag inana sila nga ginadaog-daog, pero grabe sila gyapon ka-loving. Why is that? Dili man na ato, dili man na natural nga ato, tungod kay nadawat nato ang gugma sa Dios. And when we say we love Him, kana nga gugma nga atong nadawatan gikan sa Dios. Ang gina-require sa Ginoo gikan kanato karon nga buntag, when we say how can I help but love and praise Him? We love Him with the love that He has given us. Dumduman ako na abitaw na yung mga gathering sa mga young people. Naman ay usahay ka na abitaw ang round song nga, yes, I love you with the love of the Lord. Magpasapasa dayon o bulak. Ganahan kay taana, no? Kay katong mga lalaking kagayha, ka-like day siya itong sa, and I love you with the love of the Lord. O niya, kay mas pugos magid sa siya. Mutubag po siya nga, yes, I love you with the love of the Lord. Gwapo kay nga feeling, no? But you know again, the love God requires from us is the love that we receive from Him. So when we say we love one another here at Bethel Baptist Church, it meant to say nga kanang gugma kanang atong nadawatan gikan sa Ginoo. Pero kung kanang manguyab ka, lahi na po nga istorya na. Ha? Kay kung gusto ka maminyo, that is human love, pero part pagyapon ka na, no? And then lastly, how do we respond to the loving kindness of the Lord? We will continually praise Him. Dayigo na to siya, simbaho na to siya. And this is the last text that I want to share with you today. Hebrews chapter 13. And I close. Ingon diha sa writer sa Hebrews, verse 13, by Him therefore let us offer
the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Dili lang karon, kundi kanabitaw makanunayon. Hinaot pa matag adlaw na punan kita sa pagdayeg sa Ginoo. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Praise there means the act of praising, a thank offering, pagpasalamat sa Ginoo. O salamat sa Ginoo. This morning, this day, you as a church is mentioning the loving kindness of the Lord. O hinaot, padili lang karon kundi sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi, individually and as a church, may we be filled with love to God and thanksgiving and praises to Him for His loving kindness and for His great goodness and faithfulness to our lives. Father in heaven, we thank you this morning sa imong pulong nga among natunan. Salamat Ginoo kay ikaw nga mong Dios may gugmaon sa nga tanan ug imong gihatag imong bugtong anak aron maluwas kami when we believe on the Lord Jesus Christ. Ug salamat Ginoo sa celebration ini nga church karon nga buntag. Ug hinaot pa Ginoo nga matag adlaw sa ilang mga kinabuhi as individual believers and as a church collectively, they will be filled with love and praises to you. Ug Ginoo salamat karon nga buntag sa imong pulong sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.